Isang 3 mm lang. Dahil sa manipis na bakal na ito, naglaho ang ESA-X.7 trilyong halaga mula sa China. Ang kanilang dambuhalang paggawaan ng barko sa Subic na ipinagmamalaki bilang pinakamalaki sa mundo ay biglang huminto. Libu-libong manggagawa ang nawalan ng trabaho at nagpadala ng notifikasyon ng pagkansela ng kontrata ang Qatar at Norway. Ang dahilan ay isa lamang. Huminto ang supply ng bakal na panghinang na dating galing sa Pilipinas. Gumawa tayo ng sarili natin. Ano ba naman yan? Natawa kaming lahat sa ideya. Ngunit ito pala ang naging pinakamalaking pagkakamali ng pamamahala sa kasaysayan ng industriya ng China. Ang teknolohiya na tinawag na gawang Diyos na sinukuan ng Alemanya at tinakbuhan ng Amerika. Ang 3 mm milagro na tanging Pilipinas lamang ang nakakagawa. Ang nakita ng inhinyerong Chino sa sarili niyang mga mata. Ang lalim ng kalidad ng paggawa ng barko sa Pilipinas ay nagtulak sa kanya upang lumuhod at sumulat ng isang napakahalagang pagmumuni-muni. Ibabahagi ko ngayon ang buong nakakagulat na istorya. Ang umaga ni Inhinyero Rafael Rafa Reyes, Chief Engineer ng Chino sa Subic, ay laging nagsisimula sa amoy ng apoy mula sa hinang at alat ng dagat. Ngunit noong umaga ng Agosto 2025, iba ang hangin. Amoy ito ng lagim. Ako, si Rafa Reyes. Ako ang Chief Technical Engineer ng paggawaan ng barko ng China sa Subic at ako ang taong namuno sa frontline ng industriya ng paggawa ng barko ng China sa loob ng 30 taon. Ang aking ama ay isa ring manggagawa sa shipyard. Ang aking ama na nagbubuhat ng mga bakal at nagtatapyas ng martilyo ay laging nagsasabi sa akin, darating ang araw na makakagawa ang China ng pinakamalaking barko sa mundo. Sa araw na iyon, ikaw ang magiging kapitan ng barkong iyon. Debo, Iksamso, Wu, naabot ang pangarap ng aking ama at lumampas pa. Noong unang kalahati ng 24/4, nakuha ng China ang 59% ng pandaigdigang dami ng order ng barko. Ang Pilipinas ay may 27% lamang at ang Europa ay may 9% lang. Kami, magkasama ng China, ay ang number 1 sa mundo. Nakahanay sa dry dock ang dambuhalang mga barkong ginagawa at libu-libong manggagawa ang nagtatrabaho, parang mga langgam, araw at gabi. Hindi lamang sa Subic, kundi maging sa Dalian, Guangzhou at Shanghai ang mga shipyard ng China ay isang dambuhalang pugon na walang humpay na gumagana. Noong umagang iyon, pumasok ako sa trabaho na sumisipol, gaya ng dati. Sa aking mesa ay nakalatag ang kontrata para sa 15 LNG carriers mula sa Qatar Gas. Ito ay isang mega project na nagkakahalaga ng IF 4.5 trilyon, 200 bilyon bawat barko. Kapag natapos ang kontratang ito, hindi lang magtatala ng record-breaking na kita ang aming shipyard, kundi tuluyan na naming mapipigilan ang hininga ng industriya ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Magandang umaga, Inhinyero. Mukhang maganda ang mood nyo ngayon ha, bati sa akin ni Enger. Miguel Mig Santos, ang elite na inhinyero at aking kanang kamay, habang inaabot ang kape. Natural lang, ngayon ang araw na pipirmahan sa atin ng mga taga-Qatar. Ang LNG carrier ay kukunin na rin natin. Tapos na ang Pilipinas. Uminom ako ng kape habang nagmamataas na tumatawa. Sumang-ayon si Migs. Tama po kayo, Inhinyero. 5 taon na ang nakalipas. Tinatawanan tayo dahil hindi raw natin maabot ang teknolohiya ng Pilipinas. Ngayon, tayo na ang nakakalamang. Mas mura tayo at mas mabilis tayong mag-deliver. Sa huli, sa harap ng pera, walang magagawa ang Qatar kundi sumuko. Nalasing kami sa tagumpay. Hindi namin alam noon na ang dambuhalang tagumpay na iyon ay nakatakdang maging pulbos dahil lang sa isang 3 mm bakal. Alas 9 ng umaga, isang emergency meeting ng mga ehekutibo ang ipinatawag. Iba ang kapaligiran sa conference room. Nakakunot ang noo ng Vice President na si Wang na ipinadala mula sa headquarters ng China. Umakyat siya sa podium at kinuha ang mikropono. Mga kasamahan, mayroon akong magandang balita at masamang balita. Ang magandang balita ay, tayo ang number 1 sa booking ngayong first half. Huminto siya sandali at bumulong ng malakas. At ang masamang balita ay, simula ngayon, ang Haring Acerotech ng Pilipinas ay tuluyan ng huminto sa pag-supply ng welding rod sa atin. Nagkagulo ang conference room. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Welding rod? Isang consumable lang, bakit kailangan pang pumunta ng Vice President para ipaliwanag? VP Wang, ano po ang ibig niyong sabihin?
Welding rod lang yan, bumili na lang tayo sa iba. May Europa at Amerika naman. O kaya, gumamit na lang tayo ng sariling atin. Galit na sinabi ng Production Management Director. Ganoon din ang iniisip ko. Ang Tsina ang pabrika ng mundo. Walang hindi namin kayang gawin. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkakagulo dahil lang sa isang welding rod. Ngunit umiling si VP Wang. Hindi ganoon kasimple ang istorya. Ang supply na huminto ngayon ay hindi ordinaryong welding rod. Ito ay ang espesyal na panghinang na ultra-cryogenic, URI, 90, na ginagamit sa paggawa ng cargo tanks ng mga LNG carrier, URI, 90. Nang marinig ko ang pangalan, nanlamig ang aking likod. Iyon ang materyal na maituturing na puso ng paggawa ng LNG carrier. Ang liquefied natural gas ay dinadala sa napakalamig na temperatura, 162 degrees Celsius. Sa temperaturang ito, ang ordinaryong metal ay nagiging parang salamin at nagkakabiyak. Kaya naman, ang cargo tanks ng LNG carrier ay gawa sa isang special alloy at ang welding rod na ginagamit sa pagsasanib ng mga platong ito ay kailangan ding makayanan ang 163 degrees Celsius. Ito ay ultra-high grade na teknolohiya. Kung magkaroon lang ng kaunting crack ang hinang, tatagas ang gas at sasabog ang barko. Kaya naman, kahit mahal, pure na URI, 90 mula sa Pilipinas ang inangkat namin. Iyon ang pinakaligtas at pinakatiyak. Gaano na lang ang natitirang stock? Nagmamadali akong nagtanong. Tiningnan ni Migs ang kanyang tablet at sumagot. Namumutla. Inhinyero, 2 linggo na lang. Eksaktong 2 linggo. 2 linggo. Nagdilim ang paningin ko. Nangangahulugan ito na sa loob ng 2 linggo, hihinto ang lahat ng konstruksyon ng LNG carrier sa shipyard. 5 barko na ang nakabitin sa dry dock. May 12 ng barko pa kaming kailangang gawin. Kung walang welding rod, ang mga ito ay magiging dambuhalang scrap metal lamang. VP Wang, bakit biglang huminto ang supply ng Pilipinas? Gusto ba nilang magpataas ng presyo? Tanong ko. Bumuntong hininga si VP Wang. Hindi. Ang sabi lang nila ay estratehikong desisyon. Gusto nilang kontrolin ang ating industriya, ang baboy nila. Dahil naunahan na natin sila, gumagawa sila ng masamang paraan. Nagsiliparan ang mga mura sa conference room. Duwag daw ang mga taga-Pilipinas. Naiinggit lang daw. Ngunit wala akong lakas na magmura. Pinawisan ako ng malamig sa likod. Ngayong hapon, darating ang inspection team ng Qatar. Kung malalaman nila ang katotohanan, halatang halata na kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ng meeting, agad kong tinawag si Migs. Imobilisa mo agad ang purchasing team. Tumawag ka sa German ThyssenKrupp, Aker ng Norway, Lincoln ng Amerika. Lahat ng manufacturer sa mundo. Kahit magdagdag tayo ng pera, kumuha tayo ng welding rod na may parehong spec. Masusunod, inhinyero. Tumakbo si Migs at naiwan ako sa opisina, nagngangalit at kinakagat ang kuko. Imposibleng wala ng ibang makakagawa maliban sa Pilipinas. Malawak ang mundo at maraming bansang may mataas na teknolohiya. Ang Alemanya ay superpower sa basic materials at ang Amerika ay ninuno ng mechanical engineering. Siguradong mayroon silang pamalit. Sinasabi ko ito sa sarili ko. Ngunit pagdating ng hapon, walang magandang balita ang dumating. Pumasok si Migs sa aking opisina. Halos maiyak. Inhinyero, delikado na. Bakit? Hindi ka nakahanap? Opo. Sabi ng contact sa Alemanya, tinigilan na nila ang technology development na iyon 10 taon na ang nakalipas. Hindi raw kumikita at hindi na raw nila maabot ang Pilipinas sa teknikal na aspeto. Ano? Sinukuan ng Alemanya? Opo. Ganoon din sa Amerika. Hindi na raw nila sinubukan. Ang Haring Acerotech lang ng Pilipinas ang makakagawa ng welding rod na iyon sa buong mundo. 100% monopolyo. Nagulat si Migs na puno ng pagkadismaya. Napaupo ako sa upuan. Monopolyo? Sa malawak na mundong ito, ang maliit na bakal na iyon ay tanging Pilipinas lang ang nakakagawa. Imposible. Paano ang gawang Tsina natin? Nag-develop din tayo 20 taon na ang nakalipas. Bilyon-bilyon ang ginastos ng national project. Hindi pa rin natin nagawa. Sigaw ko. Yumuko si Migs. Paumanhin po, inhinyero. Nag-imbestiga ako, ngunit ang sample na gawa ng ating research institute ay nabiyak sa 161 Npbr. 2 degree lang ang kulang. Dahil hindi namin nalampasan ang 2 degree na iyon, pansamantalang huminto ang project. Dahil sa 2 degree lang, R6.7 trilyon ang sasabog. Hinampas ko ang mesa.
Isa itong bangungot. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Si Vice Chairman Sharif ng Qatar Gas. Dumating na ang oras. Hello? Ako si Reyes. Reyes. Nakarinig ako ng hindi magandang balita. Huminto raw ang supply ng welding rod mula sa Pilipinas. Ano? Vice Chairman. Iyon po ay pansamantalang logistics problem lang. Maaayos po agad. Huwag po kayong mag-alala. Nanginig ang boses ko. Alam niyang nagsisinungaling ako. Reyes, kami ay negosyo. Hindi namin kailangan ng emosyon o dahilan. Ang katotohanan lang. Bibigyan kita ng 2 linggo. Kung hindi mo maayos ang problema sa loob ng 2 linggo, cancel ang kontrata. At magsasampa kami ng kaso para sa penalty. Naputol ang tawag. Ang tunog ng dial tone ay parang malakas na tibok ng puso ko. 2 linggo. Kung hindi ako makakahanap ng pamalit sa loob ng 2 linggo, bagsak ang industriya ng paggawa ng barko ng China. Noong gabing iyon, mag-isa akong nakatayo sa walang taong dry dock. Ang hindi pa tapos na LNG carrier ay nakalubog sa dilim, parang dambuhalang halimaw, karaniwan. Ang apoy ng hinang ang nagliliwanag sa gabi, at ang ingay ng grinder ang umaalingaw-ngaw, ngunit tahimik ang site. Ang tunog lang ng hangin ang humahampas sa mga walang lamang bakal. Kailangan ng 10,000 tonelada ng welding rod para matapos ang barkong iyon, milyon-milyong piraso. Ngunit mayroon lang kami para sa 2 linggo. Kapag naubos iyon, magiging scrap metal processing plant ang dambuhalang shipyard na ito. Kinuha ko ang isang sample ng uri, 90 mula sa bulsa ko, 35 centimeters ang haba, 3 mm ang diameter. Mas manipis at mas magaan kaysa sa isang lapis. Sa paningin, isa lang itong ordinaryong bakal. Anong sikreto ang nakatago dito? Anong magic ang ginawa ng mga taga-Pilipinas dito? Ang pagmamataas, pag-usisa, at takot ay sabay-sabay na dumating. Masyado naming minamaliit ang Pilipinas. Akala namin, kung ipipilit namin ang scale namin, kusa silang susuko. Ngunit hindi scale ang hinawakan nila, kundi ang aming weak spot. Ang pinakamaliit, ngunit pinakamatinding weak spot 3 mm. Ang numerong ito ay nakatatak sa aking utak. Ang maliit na numerong ito ang lalamon sa AI 6.7 trilyon ng China. Kinabukasan, pagdating ko sa trabaho, may balitang bumagsak na parang kidlat sa gitna ng sikat ng araw. Nagpadala ng notifikasyon ng pagkansela ng kontrata ang shipyard ng Norway. Sabi nila, hindi na raw nila mapagkakatiwalaan ng China. At nagsimula na silang makipagnegosasyon ulit sa Pilipinas. Nagsimula na ang domino effect. Qatar, Norway, Australia, France. Magtutuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga kontrata. Oras na lang ang hinihintay para bumagsak ang Chinese shipbuilding myth. Tinawag ako ni VP Wang. Namumula ang kanyang mga mata at maluwag ang kanyang kurbata. Reyes, wala na bang paraan? Hindi tayo pwedeng magpadala na lang. VP, sa ngayon, wala pong solusyon sa teknikal na aspeto. Kung gayon, ayusin mo sa diplomatikong paraan. Ano ang gusto ng mga taga-Pilipinas? Pera ba? O paghingi ng tawad? Hindi ko po alam, pero hindi po siguro simpleng pera lang. Sigaw niya habang hinahampas ang mesa. Pumunta ka sa Pilipinas. Ayusin mo ang problema. Sa anumang paraan. Kuhanin mo ang welding rod na iyan. Kung hindi mo makuha, huwag ka nang bumalik. Naiintindihan mo ba? Tumango ako. Wala akong pagpipilian. Nakataya ang aking 30 taong engineering career at ang buhay ng industriya ng paggawa ng barko ng China. Nagimpake ako. Ngunit sa isang sulok ng isip ko, hindi nawala ang tanong. Paano nagawa ng Pilipinas ang teknolohiyang iyon? Ang bagay na hindi nagawa ng Alemanya at Amerika, paano ito nagawa ng maliit na bansang iyon? Sa kotse papunta sa airport, nakita ko ang dagat ng Subic sa labas ng bintana. Ang dagat na binuo ng pawis ng aking ama, 50 taon na ang nakalipas. Masaya siya nang maging number 1 ang China, ngunit gaano siya kalulungkot kung malaman niyang ang number 1 na iyon ay toreng papel lang. Mahigpit kong kinuyom ang kamao ko. Aalisan ko ang lihim ng 3mm na iyon at makikita ko ng personal kung ano ang tunay na lakas ng mga nagpabagsak sa amin. Umalis ang eroplano. Hindi Manila ang destinasyon ko, kundi ang puso ng paggawa ng barko sa Pilipinas, Bohol. Isa itong paglalakbay upang pasukin ang puso ng kalaban at kumpirmahin ang kanilang mga ngipin. Ang puso ko ay walang humpay na tumitibok habang nakasakay ako sa eroplano patungo sa Bohol. Iba ito sa panginginig noong bumisita ako sa shipyard ng Pilipinas. 20 taon na ang nakalipas. Noon,
Inaasahan ko ang pag-aaral. Ngayon, takot ito para mabuhay. Hawak ko sa kamay ang sample ng welding rod na Uri 90 at nakasalalay sa aking mga balikat ang IS 6.7 trilyong kapalaran ng China. Pagdating sa Bohol, agad akong nagtungo sa headquarters ng Haring Acerotech. Ang tanawin ng dambuhalang Goliath cranes na umaabot sa langit ay parang subik, ngunit iba ang hangin. Kung ang shipyard ng China ay isang tahimik na sementeryo, ang Bohol ay buhay na parang pulso ng puso. Ang dry dock ay puno ng LNG carrier na ginagawa at ang apoy ng hinang ay bumabagsak na parang asul na bituin. Bawat liwanag na iyon ay tumutusok sa dibdib ko. Sa conference room na pinuntahan ko, naghihintay si G. Ricardo Rick Sanchez, ang CEO dating sa ito. Ang kanyang mukha ay maayos, nasa kalagitnaan ng 50s. Siya ang taong tinatawag na buhay na saksi ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Nakita ko na siya ng ilang beses sa mga technical exchange noon. Maligayang pagdating, Reyes. Salamat sa pagdating mo mula sa malayo. Inabot ni G. Sanchez ang kamay niya para makipagkamay, ngunit malamig ang kanyang tingin. Tingin ito ng isang host na tumatanggap ng isang unwelcome guest, hindi ng isang business partner. G. Sanchez, salamat po sa oras ninyo sa kabila ng inyong abala. Agad akong umupo at pumasok sa usapan. Diretso na ako. Ipagpatuloy niyo po ang supply ng welding rod. Susundin namin ang presyo na gusto niyo. Kami na ang kukuha ng lahat ng volume. Pinaglaruan lang ni G. Sanchez ang tasa ng tsaa at hindi sumagot. Ang katahimikan niya ang lalong nagpakaba sa akin. G. Sanchez, alam niyo po ang sitwasyon namin. Hindi lang Subic, kundi lahat ng shipyard sa China ay huminto. Libu-libong manggagawa ang mawawalan ng trabaho. Pakiusap, tulungan niyo kami. Dahan-dahang nagsalita si G. Sanchez. Reyes, bakit sa tingin mo, itinigil namin ang supply? Dahil lang ba sa pera? O dahil sa isang murang paraan para kontrolin ang industriya ng barko ng China? Hindi ako nakasagot. Sa totoo lang, iyon ang inisip ko. Dahil inagaw namin ang market share nila, gumaganti sila. Parehong hindi, matigas na sabi ni G. Sanchez. Ang pagtigil namin sa supply ay dahil sa saloobin ninyo. Noong isang taon, nagpadala ng official document ang headquarters ng state-owned shipbuilding company ng China sa amin. Hinihingi ang transfer ng teknolohiya ng Uri, 90 sa ilalim ng pangalan ng Joint Research. Kung hindi kami susunod, sinabi nyo na hahadlangan ninyo ang booking activities ng Haring Acerotech sa China. May kasama pa itong tono ng pagbabanta. Okay, naramdaman kong uminit ang mukha ko. Hindi ko alam na nangyari iyon. O kung alam ko man, malamang hindi ko iyon inisip na malaking bagay. Ganoon ang laging paraan ng China para makuha ang teknolohiya. Hinihingi ang teknolohiya kapalit ng pagbibigay ng market iyon, ang tradisyon ng China. 35 taon namin binuo ang teknolohiyang ito. Libu-libong beses kaming nag-fail at bilyon-bilyon ang ginastos. Ngunit hiningi ninyo ito ng libre at may kasama pang pagbabanta. Hindi ito respeto sa isang partner. Ito ay pagnanakaw. Tumigas ang boses ni G. Sanchez. Hindi kami nagbebenta sa mga magnanakaw. Iyan ang aming prinsipyo. Wala akong nasabi. Walang puwang para magpaliwanag. Masyado naming minamaliit ang Pilipinas. Akala namin, kung ipipilit namin ang scale namin, kusa silang susuko. Ngunit handa silang bitawan ang EIX 0.7 trilyong market para lang mapanatili ang kanilang dangal, pride. G. Sanchez, hindi ko po alam. Patawarin niyo po ang headquarters namin sa kawalang hiyaan. Ako po ang personal na sisigurong humingi sila ng tawad. Kaya pakiusap, huwag po. Tumayo si G. Sanchez. Reyes, hindi namin kailangan ng salita lang na paghingi ng tawad. Ipakita niyo sa aksyon. At isa pa, kung gusto mong malaman kung bakit hindi ninyo nagawa ang teknolohiyang ito, sumunod ka sa akin. Umalis kami sa conference room at nagtungo sa likod ng shipyard. Paglampas sa dambuhalang assembly factory, may lumabas na maliit at lumang gusali. Nagulat ako dahil advanced facility ang inaasahan ko. Sa labas ay may simpleng karatula, Research Institute ng Welding Technology. Pagpasok namin sa loob, sinalubong kami ng init. May isang matanda na nakaupo sa harap ng workbench. Ang kanyang buhok ay may pagkaputi at malalim ang mga kulubot niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang pugon. Sa harap niya, may tumpok ng manipis na metal na bakal. Ipinakikilala ko si Maestro Ernesto, Ernie Dizon, sabi ni G. Sanchez. Siya ang taong nag-research,
at gumawa ng ultra-cryogenic welding rod sa loob ng 75 taon. Isa siya sa 7 naming master craftsman, Maestro Ernie Dizon. Nang marinig ko ang pangalan, naalala ko ang sinabi ng isang technical consultant ng Pilipinas noon. May mga halimaw sa Pilipinas na gumagawa ng hinang hindi sa makina kundi sa kamay. Aidian, kumusta po? Galing po ako sa China. Ako po si Rafael Reyes. Nang yumukod ako, tumigil sa pagtatrabaho si Maestro Ernie at tinitigan ako. Ang kanyang mga kamay ay maitim at may kalyo. Katibayan iyon ng kanyang buhay na nakikipaglaban sa bakal. Galing sa China ano? Ang boses niya ay magaspang, parang bakal na kinikiskis. Nandito ka para matuto ng teknolohiya ko? Hindi ba't nagnanakaw ka? Hindi ako makatingin sa kanya dahil tinamaan niya ang aking weak spot. Ngumiti ng bahagya si Maestro Ernie at kinuha ang isang welding rod sa workbench. Alam mo ba kung gaano katagal gawin ang isang piraso nito? Hindi po. 25 taon. Inabot ng 35 taon. Nagsimula ako sa trabahong ito noong 24 ako. Sabi ng lahat, nababaliw na raw ako. Ang hindi magawa ng Alemanya at Amerika, bakit natin gagawin? Bilhin na lang daw. Mas madali. Itinaas niya ang welding rod sa liwanag. Pero may dangal kami. Kung hihiram tayo sa iba, kailangan nating ibalik. Kailangan nating gawin ang sarili nating kabuhayan. Kaya, araw at gabi, nakipag-usap ako sa bakal na ito. Bakit ka nabibiyak? Bakit ka nasisira sa lamig? Ang kanyang istorya ay hindi lang legend. Isa itong talaan ng isang matinding labanan. 12,000 beses na failure sa eksperimento. Bilyon-bilyong material cost ang nasayang. Ang halos mawala niyang kanang kamay dahil sa pagsabog. Nalampasan niya ang lahat ng paghihirap at sa wakas, nagawa niya ang welding rod na makakayanan ang 160 degrees Celsius. Reyes, ang makina ay hindi nagsisinungaling, ngunit may mga bagay na hindi alam ng makina. Iniabot niya sa akin ang kanyang kamay. Magaspang ito at may kalyo. Hawakan mo, sabi niya. Nang hawakan ko ang kanyang kamay, sabi niya, gaano karami ang humidity sa hangin ngayon? Gaano karaming impurity ang mayroon sa raw material? Alam lang ng makina ang mga numero, ngunit alam ko sa dulo ng daliri ko, ang maliit na pagkakaiba na iyon ang magiging desisyon kung sasabog ba ang barko sa 160 degrees Celsius. Hindi ito data, ito ay instinct. Ang instinct ng Diyos na makukuha mo lang kapag inialay mo ang 35 taon. Naramdaman ko ang panginginig. Ito iyon. Ang dahilan kung bakit nag-fail ang China kahit gumastos ng bilyon-bilyon sa loob ng 20 taon. Ang dahilan kung bakit sumuko ang Alemanya at Amerika. Inisip lang nila ang teknolohiya bilang engineering. Ngunit ginawa itong art ng Pilipinas. Ang teknolohiya na walang kaluluwa ng craftsman ay isa lang walang laman na balat. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko. Binitawan ni Maestro Ernie ang kamay ko at nagsalita. Ang teknolohiya ay hindi ninanakaw. Ito ay ginagawa. Ang teknolohiyang ninakaw ay darating sa dulo, ngunit ang teknolohiyang ginawa ay mananatili magpakailanman. Kahit gumawa pa ang Tsina ng maraming barko, huwag mong kalilimutan kung kanino ang puso ng barkong iyon. Tumagos sa dibdib ko ang kanyang mga salita. Gumagawa kami ng isang dambuhalang barko na maganda lang sa labas. Ang puso ay hiram lang sa iba, isang higanteng may expiration date na maaaring huminto anumang oras. Ang sitwasyon na R6.7 trilyon ang sasabog dahil lang sa 3 mm na welding rod ang nagpapatunay nito. Gusto kong lumuhod sa harap ni Maestro Ernie. Ang paggalang bilang isang engineer at ang hiya bilang isang tao ay sabay-sabay na dumating. Maestro, mali po ako. Sinubukan naming bilhin ang oras gamit ang pera. Sinubukan naming tahakin ang madaling daan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng hirap ng iba. Ngunit naintindihan ko ngayon kung gaano iyon katanga. Hindi nagsalita si Maestro Ernie at nagsimulang magtrabaho ulit. Ang apoy na tumatalsik sa likod niya ay parang walang katapusang buhay ng paggawa ng barko sa Pilipinas. Paglabas ko sa Research Institute, sinabi ko kay G. Sanchez, babalik ako sa headquarters at kukumbinsihin ko sila. Nagkamali kami. Aatrasin namin ang hiling na technology transfer at opisyal kaming hihingi ng tawad. At hayaan niyo po kaming makipagnegosasyon ng tapat sa tamang presyo. Pakiusap, bigyan niyo kami ng chance. Nag-isip si G. Sanchez sandali, pagkatapos ay tumango. Sige, naniniwala ako sa sinseridad mo, Reyes.
Ngunit ang desisyon ay gagawin ng headquarters namin. 1 linggo. Kung walang concrete action sa loob ng 1 linggo, mapipilitan kaming tanggapin ang alok ng Qatar at Norway. Naghihintay na sila roon na may dalang pera. 1 linggo. Walang oras. Tumakbo ako papunta sa airport. Ngunit mabigat ang isang bahagi ng puso ko. Magpapakumbaba kaya ang mapagmataas na pamunuan ng Tsina sa Pilipinas? Kaya ba nilang talikuran ang kanilang pride sa harap ng asaim-saim trilyong halaga? Habang pabalik sa Beijing, gumawa ako ng report. Sa pagkakataong ito, wala itong excuse o pambalot. Isang raw report. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay monopoly. Imposibleng palitan. Natalo tayo. Kailangan nating umamin at humingi ng tawad para mabuhay. That was what. Pagdating ko sa Beijing, dumiretso ako sa headquarters ng state-owned company. Naghihintay sa akin si VP Wang at Chairman Liu. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa. Anong nangyari? Nakumbinsi mo ba sila? Nakuha mo ba ang material? Tanong ni Chairman Liu. Umiling ako. Hindi po, Chairman. Hindi ko po nakuha ang material. Sa halip, nagdala ako ng katotohanan. Katotohanan? Anong silbi niyan ngayon? May gulo na dahil sa Qatar na magka-cancel daw ng kontrata bukas. Chairman, tumanggi ang Pilipinas sa technology transfer at humihingi sila ng tawad sa ating pagbabanta. Kung hindi tayo opisyal na hihingi ng tawad, hindi nila ibibigay ang welding rod. Kapag nangyari iyon, magiging bundok ng scrap metal ang shipyard natin. Ano? Paghingi ng tawad? Ang dakilang Chinese company hihingi ng tawad sa isang Philippine company? Nababaliw ka ba? Nagalit si VP Wang. Ngunit hindi ako sumuko. VP, mas mahalaga ba ang pride o mas mahalaga ang AAX? 7 trilyon? At ang kinabukasan ng industriya ng barko ng China na binuo sa loob ng 50 taon? Kung hindi tayo hihingi ng tawad, kukunin ng Pilipinas ang lahat ng order ng Qatar at Norway. Kapag nangyari iyon, hindi lang tayo magiging second rate, tuluyan tayong matatanggal sa market. Ikinuwento ko ang istorya ni Maestro Ernie, ang kaluluwa ng craftsman na naghukay ng 100 sa loob ng 13 taon. At ang kanyang sinabi na, ang teknolohiya ay ginagawa, hindi ninanakaw. Inklo, binalot ng katahimikan ang conference room. Sila rin ay dating mga engineer. Alam nila ang bigat ng teknolohiya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Chairman Liu. Tama ka, talo tayo. Nalasing tayo sa volume at nakalimutan ang esensya ng teknolohiya. Humingi tayo ng tawad. Gumawa ka ng official letter. Nakahinga ako ng maluwag sa sandaling iyon, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang tunay na krisis ay nangyayari sa ibang lugar. Kinabukasan, nagbigay ng emergency press conference ang Minister of Energy ng Qatar. Lahat ng mata sa mundo ay nakatuon. Ang Qatargas ay gumawa ng isang malaking desisyon tungkol sa kontrata ng LNG carrier kasama ang state-owned company ng China. Dahil sa delay ng China at kakulangan ng kakayahan sa critical parts, nasira ang trust. Kaya inaalis namin ang isang bahagi ng kontrata. Parang huminto ang puso ko. Pag-aalis ng isang bahagi, iyon ang hudyat para sa total cancellation. At sumang-ayon kami sa isang bagong kontrata sa Haring Acero Tech ng Pilipinas. Naging totoo ang pinakamasamang pangyayari. Narinig ko ang tunog ng E1.5 trilyon na sumabog. Namutla si VP Wang at binato ang telepono. Ang opisina ay naging isang lugar ng sigaw at iyak. Ngunit hindi ako nagulat. Inaasahan ko na ang resulta. Hindi lang paghingi ng tawad ang kailangan ng Pilipinas. Ginagamit nila ang pagkakataong ito para ipakita ang gap sa teknolohiya at bawiin ang market leadership. Ganyan ang malamig na mundo ng negosyo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan sa Beijing ay nababalutan ng puting smog. Kami ay isang malaking pasyente na malaki lang ang katawan. Walang laman ang loob at umaasa sa teknolohiya ng iba para mabuhay. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Si Migs, inhinyero, may tawag din mula sa Norway. Cancel na raw ang kontrata. Australia, France, bumabagsak ang domino. Ang tore ng gas 6.7 trilyon ay gumuguho. Ibinalik ko ang telepono at yumukod sa aking mesa. Lumabas ang luha, hindi dahil sa galit o kalungkutan, kundi dahil naintindihan ko kung gaano kami kayabang at gaano namin binalewala ang basic principles. Isang maliit na 3mm na welding rod ang nagpabagsak sa China. Hindi, sa eksaktong salita,
ang matinding tiyaga at kaluluwa ng craftsman ng mga Pilipino na nakatago sa bakal na iyon ang nagpabagsak sa amin. Noong gabing iyon, sumulat ako ng resignation letter. Kailangang may managot sa pagkatalo na ito. Ngunit nagpasya akong hindi tumakas. Kailangan naming magsimula ulit. Kailangan naming buuin ulit ang teknolohiya mula sa wala parang Pilipinas. Iyon lang ang paraan namin para mabuhay. Nag-impake ako at umalis sa opisina. Ang tunog lang ng aking mga paa ang umaalingaw-ngaw sa walang laman na hallway. Saan ako pupunta ngayon? Sumagi sa isip ko ang maliit na research institute sa Bohol. Ang magaspang na kamay at nag-aapoy na tingin ni Maestro Ernie. Kung sakaling makikita ko siya ulit, gusto kong ipamalas sa kanya ang sarili kong kamay. Ang kamay ng isang tunay na engineer na may kalyo at mantsa ng langis. Iyon ang pinakamalaking aral na nakuha ko mula sa Pilipinas. Kinabukasan, matapos kong mag-resign, sumakay ulit ako sa eroplano patungo sa Bohol na may dala lang na isang bag. Hindi business class gamit ang company card, kundi economy seat na binili ko sa sarili kong pera. Nagsuot ako ng luma kong jumper sa halip na suit at iniwan ko ang lalagyan ng calling card sa bahay. Hindi na ako ang chief engineer ng China sa Subic. Isa na lang akong matandang engineer na inialay ang kanyang buhay sa paggawa ng barko, ngunit sa huli ay lumuhod sa harap ng isang dambuhalang pader. Umuulan nang dumating ako sa Bohol. Mas gusto ko iyon. Tamang-tama ang panahon para itago ang aking kaawa-awang hitsura at ang aking pusong talunan. Tumayo ako sa harap ng pangunahing gate ng Haring Acerotech ng walang payong. Iyon ang gate na pinasok ko bilang bisita na nakasakay sa itim na sedan noong isang linggo lang. Ngunit ngayon, kailangan kong magpakita ng ID sa security guard at kumuha ng visitor's pass. Gusto ko pong makita si Maestro Ernie Dizon. Tumawag ang security guard mula sa security room at narinig ko ang isang matigas na boses mula sa kabilang linya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang bakal na gate. Naalala niya ako. Ang Research Institute ng Welding Technology na binalikan ko ay puno pa rin ng init. Si Maestro Ernie ay nakaupo sa harap ng workbench na may parehong postura at nagpapailaw ng apoy. Ang nagbago lang ay ang tumpok ng welding rod na nakasalansan sa workbench ay bahagyang tumaas. Kahit napansin niya ang pagpasok ko, hindi siya lumingon sa akin sandali. Ako naman, nanood lang ako habang tinutunaw niya ang bakal at pinagdurugtong. Ito ay hindi lang trabaho, isa itong panalangin. Ang proseso ng pagiging isa ng metal, gamit lang ang sense of touch ng daliri habang pinipigilan ang hininga. Sa harap ng kasanayang iyon, halos hindi ako makahinga. Pagkatapos ng halos isang oras, tinanggal niya ang kanyang goggles at lumingon sa akin. Bumalik ka? Opo. Bumalik po ako. Wala kang dalang anuman? Opo, wala po akong dala. Nawalan ako ng trabaho at tinapon ko na ang aking pride. Ang natitira na lang po ay ang dalawang kamay na ito. Inabot ko ang aking magaspang na kamay. Nahiya ako dahil makinis ito at walang kalyo, dahil panulat lang ang hinawakan ko sa loob ng 30 taon. Tiningnan ni Maestro Ernie ang kamay ko at ngumiti ng bahagya. Gusto mong matuto ng teknolohiya, pero ano yang kamay mo? Kamay yan ng bata. Gusto ko pong magsimula sa umpisa, Maestro. Hindi po para magnakaw ng teknolohiya, kundi para matuto kung paano hawakan ng bakal. Nanginig ang boses ko. Ito ang aking puso na hindi ko maaaring itago. Tahimik na kinuha ni Maestro Ernie ang isang lumang apron na nasa gilid ng workbench at inihagis sa akin. Suotin mo yan at magsimula ka sa paglilinis. Kapag may dust ng bakal, lalabas ang rejects. Linisin mo ang sahig na parang walang kahit isang dumi. Mula noon, naging janitor ako ng Research Institute. Pumasok ako ng alas 5 ng umaga, naglinis ng sahig ng pabrika at nag-ayos ng mga tools. Sa tanghalian, bumibili ako ng lunchbox para sa mga researcher. At sa gabi, nililinis ko ang mga waste material matapos magtrabaho ni Maestro Ernie. Hindi nakakagulat na makita ang sitwasyong ito na chief engineer ako ng pinakamalaking shipyard sa mundo at ngayon ay gumagawa ng utak ng low-level staff sa isang maliit na institute sa Pilipinas. Ngunit kakaiba, payapa ang puso ko. Sa halip, habang gumagapang ako sa sahig at naamoy ang bakal, naintindihan ko ang kahalagahan ng site na nakalimutan ko. Pagkatapos ng isang linggo, tinawag ako ni Maestro Ernie. Halika rito. Itinuro niya ang microscope na nakalagay sa workbench. Tingnan mo ito. Sa microscope, nakita ko ang cross-section ng dalawang metal. Ang isa ay makinis na nakakonekta
at ang isa ay may maliliit na cracks. Ano ang pagkakaiba na nakikita mo? Ang kaliwa po ay compact at uniform ang structure. Ang kanan po ay may bubbles at coarse ang texture. Tama, ang kaliwa ay gawa ko. Ang kanan ay gawa ng makina. Parehong-pareho ang components. Pareho naming inayos ang temperatura. Ngunit bakit sa tingin mo, nagkakaiba? Nag-isip ako ng matagal at sumagot. Oras po? Hindi. Paghihintay. Kinuha ni Maestro Ernie ang welding rod. Ang makina, may fixed na oras lang para initin at palamigin. Ngunit ang bakal ay buhay. Nag-iiba ang bilis ng pag-init ng bakal depende sa hangin at humidity. Hindi hihintayin iyon ng makina, pero ako, naghihintay ako. Naghihintay ako hanggang sa magbigay ng senyales ang bakal na handa na ako at doon ko lang didikit. Ang pasensya na maghintay sa isang sandali na iyon ang teknolohiya. Parang binato ako sa ulo. Palagi kaming nakikipaglaban sa speed, mas mabilis pa para lang makahabol sa deadline. Pinagdugtong namin ang bakal na hindi pa malamig at nagtayo kami ng steel structure sa concrete na hindi pa tumitigas. Ang salitang hintay ay wala sa diksyonaryo ng paggawa ng barko ng Tsina. Ang pagkabalisa na iyon ang nagdulot sa disaster na aay 6.7 trillion. Noong gabing iyon, habang umiinom kami ng inihanda ni Maestro Ernie sa sulok ng institute, nagtanong ako, Maestro, may gusto po akong itanong. Sinabi niyo po na natapos na ng Pilipinas ang teknolohiyang ito, 35 taon na ang nakalipas. Ano po ang ginagawa niyo ngayon? Mayroon na kayong perfect welding rod, bakit nagpupuyat pa rin kayo gabi-gabi? Nagbago ang tingin ni Maestro Ernie sa tanong ko. Binuksan niya ang safe sa ilalim ng workbench at kinuha niya ang isang blueprint na hindi ko pamilyar. Nang makita ko iyon, biglang nawala ang kalasingan ko. Ang nakasulat sa blueprint ay hindi ang mga barko na alam ko. Hindi LNG carrier, hindi container ship. Mukha itong isang dambuhalang chemical plant na lumulutang sa dagat. Ano po ito? Liquefied hydrogen carrier? Hydrogen? Namangha ako. Liquefied hydrogen. Isa itong material na mas mahirap pang hawakan kaysa sa LNG. Ang LNG ay nagiging liquid sa 160 degrees Celsius, ngunit ang hydrogen ay kailangang ibaba sa 250 degrees Celsius. Temperatura ito na malapit sa absolute zero. Sa temperaturang iyon, halos lahat ng metal sa mundo ay magiging pulbos. Iniisip na imposibleng gumawa ng storage tank na may malaking kapasidad gamit ang anumang existing technology. Habang busy ang buong mundo sa LNG carrier, naghahanda kami para sa susunod. Ang LNG ay fossil fuel pa rin. Mawawala iyan sa loob ng 20 taon. Ang kinabukasan ay hydrogen. Nagde-develop kami ng bagong welding rod at bakal na makakayanan ang 250-30 Celsius. Tapos na ang 90%. Niyuko ko ang ulo ko. Ang Tsina ay nagkakagulo dahil hindi makagawa ng isang LNG welding rod na teknolohiya ng Pilipinas. 30 taon na ang nakalipas, ngunit ang Pilipinas ay halos tapos na sa next generation technology ang hydrogen. Kami ay nagpupumilit na habulin ang mga paa ng Pilipinas, ngunit sila ay may pakpak na at malayo na ang lipad. Ito ang gap. Ang walang hanggang pader ng number 1 na hindi mahabol. Kami ay nag-aabala na nakawin ang kanilang sagot sa exam na tapos na, ngunit sila ay gumagawa na ng next exam question. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko sa bulsa. Mula kay Migs, ayaw kong sagutin, ngunit may masamang feeling ako. Hello? Inhinyero? O kuya? Umiiyak ang boses ni Migs. Tapos na. Lahat. Tapos na. Ano? Ngayong umaga, opisyal na inanunsyo ng headquarters. Total abandonment ng Qatar project. Contract cancellation ng Norway project. Suspension ng Australia project. Ang penalty lang, lampas na sa lang 800 bilyon. Ang shipyard ng Subic ay sarado na. Sarado. Ibig sabihin, bankrupt. Hindi na rin kami sinusuportahan ng gobyerno. Bankrupt kami dahil sa kawalang hiyaan. Libu-libong manggagawa ang in-layoff sa isang gabi. Ang harap ng shipyard ngayon ay puno ng demonstration. Ang iyak ni Migs mula sa kabilang linya ay tumagos sa dibdib ko. Inaasahan ko na, ngunit ang shock ay mas malaki kaysa sa akala ko. Asais. 7 trilyong backlog. Ang titulong number 1 sa mundo lahat ng glory ay naglaho sa loob lang ng isang buwan. Bumagsak ang dambuhalang shipbuilding empire ng Tsina. At hindi ito dahil sa baril o missile, kundi dahil lang sa isang 3 mm na bakal. Hindi.
Sa eksaktong salita, ang parusa ito sa paghamak sa kaluluwa ng Pilipino na nakatago sa bakal na iyon. Ibinalik ko ang telepono at tumingin ako sa kawalan. Tinapik ni Maestro Ernie ang balikat ko. Narinig mo ang balita? Opo, tapos na. Gawa niyo rin. Ang resulta ito ng pagmamaliit sa teknolohiya at pagmamaliit sa tao. Kalmado si Maestro Ernie, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Alam niya ang kahulugan ng pagsasara ng isang dambuhalang shipyard dahil siya rin ay inialay ang kanyang buhay sa paggawa ng barko. Reyes, anong gagawin mo ngayon? Wala ka nang babalikan, hindi ba? Tumango ako. Wala na akong babalikan. Sa industriya ng barko ng China, naging simbolo ako ng pagkatalo, isang traitor. Kung gayon, manatili ka rito. Magtrabaho ka sa ilalim ko. Magsimula ka ulit sa paglilinis. Magsimula ka ulit sa pagbubuhat ng tubig. Ngunit walang suweldo. Bibigyan lang kita ng pagkain. Kakayanin mo ba? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang isang spy na galing sa kalaban na dumating para magnakaw ng teknolohiya ay tatanggapin niya bilang isang apprentice? Bakit po? Bakit ako? Nagbago ang tingin mo. Noong una kang dumating, tingin yan ng isang sakim na negosyante. Ngayon, tingin yan ng isang gutom na engineer. Hindi ako tumitingin sa nationality. Tingin ko lang ay ang attitude mo sa bakal. Biglang umagos ang luha ko. Luha ito ng pagsisisi at pasasalamat. Tinapon ako ng China, ngunit tinanggap ako ng craftsman ng Pilipinas. Hindi lang teknolohiya, kundi tao ang nandoon. Yumukod ako ng malalim sa harap ni Maestro Ernie. Idinikit ko ang noo ko sa sahig at nangako. Hindi na ako magnanakaw ng teknolohiya. Hindi na ako aasa sa swerte. Mag-aaral ako ng tapat, gamit ang pawis. Mula noon, hindi na ako si Rafael Reyes. Naging unang dayuhan na apprentice ako ni Maestro Ernie. Nagtrabaho ako sa pabrika sa araw at nag-aral ng Filipino sa gabi. Nagbabasa ako ng dictionary para lang mabasa ang maliliit na salita sa blueprint. Isang araw, may dumating na mahalagang bisita sa Research Institute. Si Chairman ng Haring Acero Tech kasama ang Minister of Energy ng Qatar. Dumating sila para makita ang model ng hydrogen carrier. Tahimik akong naglilinis ng sahig sa sulok. Ito ang future na iniaalok namin. Ibinuklat ni G. Sanchez ang blueprint ng hydrogen. Namangha ang Qatar Minister. Posible ba ang teknolohiyang ito? Makakayanan ba ang 253 degrees? Sa sandaling iyon, sumulong si Maestro Ernie. Naglakad siya sa harap ng Qatar Minister na nakasuot pa rin ng work uniform at kinuha ang isang bagay sa bulsa niya. Isang silver metal piece na kasing liit lang ng hinlalaki. Ito ang ultra cryogenic steel na dinevelop namin. Ipasok mo sa liquid hydrogen at pagkatapos, hampasin mo ng martilyo. Agad na inilubog ni Maestro Ernie ang metal sa lalagyan ng liquid nitrogen. Kinuha iyon at hinampas ng buong lakas gamit ang martilyo. Klang, isang malinaw na tunog, at ang metal ay tumalbog na parang walang nangyari. Sa halip, ang martilyo pa ang nagkaroon ng dent. My God! Maraming beses na nasabi ng Qatar Minister ang kanyang pagkamangha. Nakakatakot talaga ang bansang Pilipinas. Hindi pa ba kayo kontento sa LNG carrier? Aabusuhin niyo pa ang hydrogen carrier? Hindi po abusuhin. Kami ang nangunguna. May daan kaming kailangang tahakin. Matapang, nasagot ni G. Sanchez. Tumango ang Qatar Minister. Agad silang nagkasundo. Nangako ang Qatar na maglalagay ng malaking investment sa hydrogen carrier development project ng Pilipinas. Habang pinapanood ko ang tanawing iyon, naramdaman kong uminit ang dibdib ko habang nawawalan ng AA6. 7 trilyon ang China at nagdadalamhati. Itinayo ng Pilipinas ang bandila para sa next market na nagkakahalaga ng daan-daang trilyon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng first rate at second rate. Ang second rate ay nadadapa sa paghabol sa panandaliang kita, ngunit ang first rate ay tumitingin sa future at gumagawa ng daan. Noong gabing iyon, sumulat ako ng sulat kay Migs sa Beijing. Hindi email, kundi handwritten letter. Migs, hindi na ako babalik. Dito ko nakita ang tunay na mukha ng teknolohiya. Hindi ito pera o kapangyarihan. Ito ay dedikasyon para sa tao at pangako sa kinabukasan. Dito ako magsisimula ulit mula sa wala. Kapag may barkong lumulutang gamit ang welding rod na gawa ko, iimbitahan kita. Matapos kong ipadala ang sulat, ang kalangitan sa gabi ng Bohol ay puno ng bituin. Nanginginig ang dibdib ko sa pag-iisip na ang isa sa mga bituing iyon
ay magiging hydrogen fuel na maglalakbay sa kalawakan sakay ng barkong gawa ko. Hindi na ako ang chief engineer ng China. Isa na akong apprentice sa Pilipinas. Ngunit ito na ang pinakamasaya at pinakamakabuluhang oras ng aking buhay. Dahil natutunan ko ang katotohanan na hindi kailanman dinadaya ng tunay na teknolohiya ang tao. At sigurado ako, habang nandyan ang Pilipinas, hindi magbabago ang master ng dagat ng mundo dahil naghahanda na sila para sa susunod na dagat. Ngayong araw, ang istorya ng 3mm Great Reversal na ibinahagi ni Rafael Reyes, dating Chief Engineer. Ano ang inyong naramdaman, mga manonood? Ang lakas na nagpalutang sa dambuhalang barko ay hindi galing sa malaking dry dock o astronomical capital. Nagmula ito sa magaspang na dulo ng daliri ng mga craftsman ng Pilipinas na tahimik na nagpapailaw ng apoy at nagtiyaga sa loob ng 35 taon. Sinubukan ng China na palamutian ang panlabas na bahagi gamit ang malaking halaga na 6.7 trilyon. Ngunit ang Pilipinas ay naglagay ng kaluluwa sa isang piraso ng bakal at ginawa ang dambuhalang decoration na iyon na walang silbi. Hindi lang ito tagumpay ng teknolohiya, ito ay labanan ng kayabangan na sinusubukang bilhin ang oras gamit ang pera at katapatan na humahabi ng teknolohiya gamit ang pawis. Ang luha ni Reyes sa maliit na research institute sa Bohol ay hindi luha ng pagkatalo, kundi luha ng pagkaunawa. Kailangan niyang mawala ang lahat para lang maintindihan ang simpleng katotohanan. Ang teknolohiya ay ginagawa, hindi ninanakaw. Ngunit hindi nawala ang Pilipinas. Sa oras na sumusuko ang iba, nagtitiyaga sila ulit. Sa oras na sinasabi ng iba na imposible, ginagawa nila itong posible. Sa pamamagitan ng matinding tiyaga na iyon, napanatili nila ang korona ng number 1 sa mundo. Ang hydrogen carrier na lumulutang sa dagat ng Bohol ngayon ay hindi lang isang barko. Ito ay isang malaking simbolo ng pag-asa na nagpapatunay na kaya nating paikutin ang mundo sa pamamagitan lang ng teknolohiya. Sa lahat ng technical professional na nagpapawis sa harap ng mainit na apoy ng hinang at sa lahat ng manonood na tahimik na gumagawa ng kanilang makakaya sa kani-kanilang lugar, ang inyong mga kamay ang pinakamalakas na haligi na sumusuporta sa Pilipinas. Para maibahagi ang marangal at ipinagmamalaking istoryang ito sa mas maraming tao, pakiusap, i-share ninyo. Ang inyong share ang magiging isa pang lakas para mapanatili ang aming teknolohiya at ang pinakamalaking lakas para sa amin ay ang channel subscription at like button. Huwag din kalimutang mag-iwan ng warm comment bilang suporta sa mga tagapangasiwa ng industriya ng Pilipinas na nagtatrabaho araw at gabi. Nawai ang inyong araw ay maging malakas at mapuno ng fair wind, parang barko ng Pilipinas na humahati sa asul na dagat. Ibabalik namin ulit ang istorya ng katotohanan ng Pilipinas na magpapainit sa inyong dibdib sa susunod na pagkakataon. Salamat.